Peace on earth and mercy mild, God and sea is reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. All the herald angels sing, glory to the newborn King. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Napakahalaga po ng pagdiriwang ng Pasko na hindi sapat na ito'y isang araw lang ipagdiwang. Kaya pinagdiriwang po natin ito sa loob ng 8 araw, tinatawag na Christmas Octave hanggang January 1. At ngayong araw po, pagkatapos ng Pasko, ay inaalaala natin ang unang martir ng simbahan. At yan po ay sa San Esteban. Dahil sa dumating na si Jesus, nabuksan na ang langit. Kaya nakapasok na ang unang martir sa langit. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa pagkilala ng ating mga pagkukulang. Ihingi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa desa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa kanila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos ay ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugto na anak ng Diyos, Kordero ng lahat. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo aming kahilingan, ikaw nalulungkot sa kalanang naman. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal. Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan
ni San Esteban marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila ay nanggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko buhay ko. Tanging koblihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako ay patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko ay buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa Diyos nagliwanag tayo,
ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya ay naparito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit manatiling tapat hanggang wakas ang siyang nagliligtas sa inyo." Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po, ipinagdiwang natin ang pagsilang ng anak ng Diyos dito sa lupa. Ngayon po, pinagdiriwang natin ang pagsilang ng unang martir sa langit. Nakibahagi ang anak ng Diyos sa ating buhay upang tayo'y makibahagi sa kanyang pagkadiyos. At iyan po ang pagkamartir ni Esteban, ang lahat na nag-alay ng kanilang buhay kay Jesus. Sila po'y nakikibahagi sa buhay ng Diyos. Natupad ang sinabi ni Jesus na narinig natin sa Ebanghelyo, na darating ang Panginoon na kayo'y uusigin, na kayo'y dadalhin sa harap ng mga pinuno upang litisin, ngunit huwag kayong matakot sapagkat ang Espiritu mismo ang sasagot sa inyo. Ganon ang nangyari kay Esteban. Siya'y dinala sa Sanhedrin, ang pinakamataas na asembleya ng mga Hudyo, at wala silang masabi sa kanyang pahayag, sapagkat totoo ang kanyang pahayag, na ang mga tao ay sa simulang-simula pa ay hindi naging tapat sa mga pinadala ng Diyos. At ngayon, ang pinakapinadala ng Diyos ay si Jesus, na hindi nila matanggap. Dahil sa hindi sila tapat, kaya ngayon dadating ang parusa ng Diyos sa kanila. Malakas ang kanyang salita. Iyan po'y galing na sa banal na Espiritu. At makita po natin na ang kamatayan ni Esteban ay tulad ng kamatayan ni Jesus. Talagang sinikap niyang sundin si Jesus.
hindi lang sa pagsasabuhay niya ng mga aral ni Jesus, ngunit tinularan niya si Jesus sa kanyang pagkamatay. Nung si Jesus ay nasa krus, isa sa mga huling salita niya ay pinaubaya niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama. Into your hands, Lord, I commend my spirit. Ganon din ang ginawa ni Esteban. Pinaubaya niya ang kanyang sarili kay Jesus na siya yung Panginoon. Nung si Jesus ay nasa krus, pinatawad niya ang pumapatay sa kanya. At ganon din si Esteban, habang siya ay binabato, ang huling salita niya ay patawarin ang mga gumagawa noon. Naging mabisa po ang pag-aalay ni Jesus. Dahil siya'y namatay, tayo'y muling nabuhay. Binibigyan tayo ng bagong buhay. Dahil din po sa pagkamatay ni Esteban at sa kanyang panalangin, na-convert niya ang isa sa mga nandoon na pumapayag sa kanyang pagpatay. At yan po'y si Saulo. At si Saulo ay naging si Pablo, na kilala ni Pablo ang kanyang pagkakamali at siya ay naging isang dakilang apostol. Nagdadala po ng buhay ang pag-aalay ng buhay. Pag-aalay ni Jesus, pag-aalay ni Esteban. Kaya iyan po ang kadakilaan ngayon ng pagdiriwang natin. Kinikilala natin ano yung consequence ng Pasko. Ano ang mangyayari kasi dumating na ang Pasko. Dahil sa dumating na ang Pasko, may mga taong naninindigan para po kay Jesus. At si Jesus po ay mahalaga, ang baby Jesus ay mahalaga dahil po sa mangyayari sa Kanya. Siya ay manliligtas. At may kaugnayan po ang Pasko sa mahal na araw. Kaya mahalaga ang pagsilang sa Kanya sapagkat siya ay dumating hindi lang upang makiisa sa ating buhay, kundi upang ibigay ang Kanyang buhay para sa atin, upang maibigay sa atin ang buhay ng Diyos. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, hingin po natin kay Esteban na tayo'y maging matatag din, lalong-lalo na kapag may mga panahon na darating ng mga pag-uusig, ng hindi pag-uunawa sa ating pananampalataya. Hari nawa, hindi mangyari sa ating bansa na ang mga Kristiano'y pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Hari nawa, hindi mangyari. Pero iyan po'y nangyayari sa ibang mga bansa, sa ibang kapwa Kristiyano natin. Kaya maging handa rin po sana tayo. Kaya ipagdasal din natin, hindi lang na maging matatag tayo sapagkat sinabi ni Jesus, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ngunit ipagdasal din natin ang ibang mga kasama natin mga Kristiyano sa ibang bahagi ng mundo na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Mayo po tayong lahat. Sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, pinapaalaala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating panalangin para sa ating kapwa at sabihin natin sa bawat dasal, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, nawa ay maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nanaranasan natin araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan
nawa ay makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, nawa ay pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, nawa ay tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa kaunting sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating sariling kahilingan. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwanghating idinarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim
Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng lahati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa,
ang iyong lingkod na tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Esteban at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they keeping their sheep on a cold winter's night. There was a deep Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng Pagsilang, at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyarit ng magandang dahilan, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsilang.
paghandog